Ako nga po pala si Kyle Millares and I just wanted to share my short short testimony. And bata pa lang po ako, nandito na po sa Raining Light. As in, malit pa lang. Isa po ako sa mga batang patak-patak po sa auditorium. Natatandaan ko na sa auditorium nyo. Nasa ilalim ako ng upuan ni Mama. Nasa carpet ako. So, ayun pa lang, bata pa lang, nasa church na ako. Pero ang habol ko lang noon sa J12, pagkain. Habol ko lang noon, magpalipas ng oras. At ayun nga, naalala ko pati noon, medyo na-OA na ako kala Mama kasi sabi ko, umiiyak. Sabi ko, parang di naman nesesaring umiyak kasi kumakanta ka lang naman. Pero mali pala yun until nawala kami sa church nung pandemic. Pero the way na si Lord, tinatap talaga niya yung family ko. Nabalik si ate sa church at nabalik rin si Mama. Pero ako, stay pa rin yung ka-religyosan ko. Alam kong Christian kami, alam kong born again kami, pero ang dahilan ko noon sa mga kalaro ko, lan sa mama mo, mabubulok ka sa impyerno. So, hindi siya tama. Kaya, ayun yung paninindigan na pinaka-pride ko talaga. Tapos, ang dahilan ko lang noon, kaya ako sumama sa church dahil sa wifi. Yung wifi sa Super 8. Pero the way na na-disconnect ako sa wifi, linggo-linggo na ako may sakit. Kaya, ayun nga. Pero last year, nung nagpa-altar call si pastor sa auditorium, ewan ko ba't lumapit ako noon, tapos iniyakan ko talaga si Lord noon. Medyo weird kasi makakita ka na J12 na umiiyak sa tabi mo habang may altar call. Pero the way na na-realize ko na, yung buhay ko, magigento na lang ba to? Yung buhay ko, hanggang dito na lang ba? Hanggang laro na lang ba ako? Hanggang kung ano-ano na lang ginagawa ko eh. Pero the way na tinap talaga ako ni Lord, doon ko na-realize na hindi lang ako para dito. Nag-decide ako noon sumama na sa cell group kasi lahat ng leader na pinapatap sa akin si Mama, tinatakbuhan ko. Pero the way na tinap ako ni Lord, nag-decide na talaga ako na, sige na, mag-cell group na tayo. So, nag-cell group ako noon. Una, hindi madali. Pero, the way na na-realize ko talaga, sinacrifice ko yung academic achiever ko, sinacrifice ko yung pagiging mid-honors para kay Lord. At grabe kasi change ni Lord, pati yung gulo ng family ko. Actually now, nagsaserve na kami kasama yung family ko. Yes, may kulang pa sa amin, kulang pa si Papa, pero andun kasi yun eh, it's not just my family, pero the way na na-win talaga. Actually ngayon, meron na akong 2 pinsan tsaka 1 pamangkin na nandito. And it's a blessing kasi hindi lang sila basta na-invite, hindi lang sila basta nag-first time. Pero na-win talaga sila. Actually lahat kami nasa home office na, which is a blessing kasi napaka-unbelievable nga na yung mga bata nasa home office. Pero last Sunday, nagka-reunion yung family namin. First reunion, kahit pagod na pagod eh, kasi galing Sunday, galing process. Lalabanan mo talaga kasi answered prayer eh. Kaya, ayun, gusto ko lang din iwanan yung Acts 16 verse 31. They replied, "Believe in the Lord and Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." So in this chapter, I was still in this verse. But super excited na ako na yung chapter ko, maging Joshua 24 verse 15 na. But as for me and my household, we will serve the Lord. Alam ko yung reunion na yon, konti pa lang kami nagsiserve kay Lord, but soon, yung family na yon, alam kong buong family kami, kahit yung ninununuan pa namin sa ibang probinsya, masasama namin kay Lord. Kaya, ayun yung sinasabi ko na maniwala ka lang talaga kasi medyo mahirap paniwalaan, pero the way na winert ni Lord, the way na mukhang imposible ma-invite, na-invite talaga eh. Actually si Papa wala siya sa church ngayon, pero minsan nagbo-volunteer siya mag-pray. Kaya ang galing lang. Kaya eto, bago ako magtapos, gusto ko lang din iwanan yung verse na to. Alam kong gas-gas na to sa tenga natin, gas-gas na to ng mga leader sa atin, pero eto yung verse na yon, Jeremiah 29:11, "For I knows the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So,
may plano si Lord sa inyo. Hindi ka lang panglaro. Hindi ka lang pang construction. Merong plano si Lord sa inyo na hindi nyo pa nakikita. Pero meron siyang plano sa family mo. At yun lang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po pala si Craig Oblepias, one of the primary servant nila Pastor Lito and Pastor Ates. Pwede na po tayong makaupo. Yan. Amen. Sino dito yung excited ngayong araw na to? Sino yung expectant na merong gagawin si Lord na maganda ngayong araw na to? Amen. Diba? So ngayon, this is the 7th day of our Nights of Miracles. Nakakalahati na tayo. Sabi mo sa katabi mo, congrats! Diba? Sa mga nakakompleto ng sambang gabi ngayon, be expectant dahil may gagawin si Lord na maganda sa life mo. Amen. Yeah, so ngayon, ang topic naman natin, kung mapapansin nyo, from day 1 to day 6, puro letter D. Di ba? Merong yung kahapon, delight, di ba? Pero ngayon, yung pag-uusapan naman natin ngayon is all about discovery. Amen. Sabi mo sa katabi mo, discovery. Sabi sa Jeremiah 33 verse 3, "Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know." Sino dito dumating sa time ng life niya na sumusunod siya sa Lord, pero hindi mo na naiintindihan kung ano yung ginagawa mo? Dumating ba sa moment ng life mo na, Lord, excited naman ako na umattend ng church, excited naman ako na umattend ng cell group, mag-follow up, pero Lord, bakit parang hindi ko maintindihan kung bakit ko ginagawa tong bagay na to? Taas ang kamay. Di ba? Buti na lang, hindi lang ako yung nakakaramdam nun. Kasi there's one time in my life na talagang, Lord, todo naman ako sa iyo, sumusunod naman ako sa iyo. Take note, 2018, nung nagsimula ako dito sa Raining Light, and through that journey, hindi naman naging smooth sailing yung pagsunod ko sa Lord, pero alam ko na throughout those 7 years na lumipas sa life ko, God is there. And sinamahan talaga ako ng Lord. Pero alam nyo ba, kaya dumadating sa moment ng life natin na hindi natin maintindihan kung ano yung bagay na ginagawa natin kasi mayroong gustong ipadiscover si Lord sa life mo. Baka hindi pa lang natin nakikita sa mga oras na to, pero si Lord, merong gustong ipadiscover sa life mo. Amen ba? And yung mga bagay na gusto ng Lord ipadiscover sa'yo, hindi mo yun madidiscover sa mga bagay sa mundong to. Hindi mo madidiscover yan sa katabi mo. Minsan kasi na-misunderstood natin na kapag sumusunod ka sa Lord, yung sagot sa panalangin mo, masosolve yan ng sitwasyon mo. Pero hindi. Pero anong ginagawa natin? Bilang, syempre, hindi tayo lagi nag-guide ng leader natin sa ginagawa natin. Minsan na-auto-focus tayo. Kala natin yung nararanasan, bigay ng Lord yun, pero hindi natin alam. Nagiging entry point na pala ng kaaway yun. Amen. Pero I tell you, sabi ng Lord, sa Kanya mo lang madidiscover lahat ng sagot sa panalangin mo. Amen. Diba? So this day, you will learn to discover the plans God has prepared for those who love Him. So dito yung mahal si Lord. Yan. Kapag mahal mo si Lord, hindi mo hahanapin sa ibang bagay yung mga hinahanap ng puso mo. Kay Lord lang. Amen. And kanina, gaya nung nagpalaro si Nat kanina, wala talagang idea sa ipapa-activity ni Nat kanina, pero habang nangyayari yung activity na yun, biglang nag-reveal sa akin si Lord na yun pala yung wisdom na connected sa topic natin ngayon, which is discovery, na may pinapagawa pala sa'yo, kahit hindi mo alam kung ano yung dahilan kung ba't pinapagawa sa'yo yun, you will still obey it. Amen? Kasi may dadating sa time, lalo na pag deeper na yung relationship mo sa pagsunod mo sa Lord, mayroong instruction. May instruction ng leader mo, instruction si pastor, na ipapagawa sa'yo, pero hindi mo maintindihan bakit yun yung sinasabi. Di ba? Pero, always remember, sabi sa verse, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Ibig sabihin, kahit hindi mo alam yan, even if you do not know the reason bakit pinapagawa sa'yo yan, you will still obey it. Kasi tinawag ka ng Lord sa bagay na yan. Amen ba? And your obedience will bring you to your destination, not your effort.
Amen. Minsan kasi, parang parang kala mo yung gagawin mo, enough na yun eh. Lord, attend ako ng cell group. Ikaw na bahala, Lord, i-bless mo ako ah. Lord, mag-cell group ako. Lord, magsa-Sunday celebration ako. Lord, magde-devotion ako. Ikaw na bahala. Di na natin alam na hindi pala sa effort natin yung magdadala sa destination natin, pero yung obedience natin. Amen. Amen ba? Your obedience will bring you to your destination. Kasi gaya nga ng sinasabi sa atin, palagi, obedience is better than sacrifice. Baliwala lahat ng mga bagay na sinasacrifice mo, iplabag yun sa loob mo. Amen. So, nakakatuwa kasi kanina si Kyle nung nagte-testimony dito, nung naalala ko nung nagsisimula pa lang siya sa pagsunod sa Lord. Hindi ganyan yan. 12 years old si Kyle nung nilid ako ng Lord na tulungan siya sa cell group. And nung nagsisimula siya, talagang pahirapan kasi pinupuntahan namin siya sa bahay. Pero tinataguan kami. Alam mo yung nagsi-cell group kami sa bahay nila, pero siya wala doon. Nasa kwarto, naririnig namin naglalaro ng Mobile Legends. Ganon nagsimula yung journey niya sa relationship sa Lord. Pero, biruin nyo, grabe, pag na-discover mo talaga yung relationship mo sa Lord, si Kyle ngayon, isa na po sa partner ko sa home office and meron na rin siya mga taong tinutulungan ngayon, di ba? Grabe lang yung glory ng Lord. Biruin niyo yun, bata yun ha. Ako nung nagsimula ako na maglingkod sa Lord, 16 years old ako and 20 years old ako nagkaroon ng mga taong tinutulungan. Pero si Kyle, 14 years old. Amen ba? Di ba basta na-discover mo yung glory ng Lord sa life mo, basta sumunod ka lang kahit di mo naiintindihan, i-reveal sa'yo ng Lord throughout the process. Amen. Because those who earnestly seek God will find wisdom in everything they do. Kaya nung last 4 days ng sambang gabi natin, ang topic natin dun is all about faith. Tama? Pero this time, ang focus natin is all about wisdom. Kaya may di-discover natin yung wisdom once you seek God. Amen. And in your journey with God, you will discover, number 1, faithfulness. Yan yung madi-discover mo talaga. Madi-discover mo na, Lord, faithful pala ako, basta nagbigay ka ng word sa akin. Kasi hindi tayo consistent sa mag-devotion. Di ba, every time na nagde-devotion tayo, ang ganda ng nire-reveal sa atin ng Lord. Every day, fresh revelation. Every day, exciting. And kasi ako, nagde-devotion din ako syempre bilang leader. And bago ako mag-lead dito, bago ako tumayo dito sa unahan na to, pinaprepare talaga ako ng Lord na yung bawat revelation, bawat rema ng devotion ko, applicable dito sa word na i-share ko ngayon. That while we are waiting, God is working all together for good. Di ba? And dahil dun, tinuturuan ako ng Lord to be faithful. Kasi si Lord may pangako siya. Kasi every time na merong pangako si Lord, syempre may kasama yung instruction. And may moments sa life natin na kapag in-instruct tayo ng leader natin, in-instruct tayo ng pastor natin, hindi natin naiintindihan. Pero sabi sa John 13 verse 7, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Naniniwala ako dito na wala namang 100% na perfect yung relationship niya sa Lord dito tama ba? May mga moment dito na gigising ka, parang tinatamad ka mag-follow up. Sino din na nakaka-relate? Gigising ka, pagod na pagod ka, parang ayaw mong pumunta ng Sunday celebration. Lalo na ngayon, 7 a.m. ang Sunday celebration natin, panigurado may moment dito na nararamdaman mo na ayaw kong umattend, ang aga-aga, ang sarap pa matulog. Tama? Ako lang? Di ba? Pero, sabi ng Lord, once you obey, later, you will realize what I am doing. Yung simula ng pagsunod ko sa Lord from 2018, lead me to this place ngayong oras na to. And thankful ako sa Lord na dahil nakinig ako, dahil naging faithful ako sa Lord, even though hindi ko maintindihan sa mga oras na to, hindi ko maintindihan ng mga nakakaraang taon, pero sumunod lang ako because God is doing something great in my life. Excited ako. Unti-unti na naming nawiwin yung family namin. Nung nagsimula ako dito sa Raining Light, isa lang ako. Then, in-invite ko yung kapatid ko, si Kent, naka-attend siya dito.
Then na-invite din namin yung isa naming kapatid, si Kurt. 3 na kami dito. And grabe yung ginawa ng home office. Before, lagi lang akong palamunin, lagi lang akong nakikitulog sa bahay, tapos di ako tumutulong kasi tamad ako. Galit na galit sa akin si mama. Pero from that moment to transformed life na ngayon, lagi na ako nakakapagbigay kay mama monthly. And alam niyo ba, naniniwala ako na kahit sabihin natin hindi problema ang solusyon hindi pera ang solusyon sa lahat ng problema, pero 80% ng problem natin, ang solusyon pera. Excited ako, by 2026, buong family kami maglilingkod sa Lord. Hindi imposible yun. Pinakita sa akin ng Lord eh. Dati si mama, di ko makausap yun pagdating sa church. Sasabihin niyan, tigil-tigilan mo ako. Huwag mo akong kausapin. Pero ngayon, anak, konti na lang. Ay, grabe si Lord! Grabe si Lord! Nakaka-excite. Talagang pinapakitaan ako ng glory ng Lord na one day, me and my household, we will serve the Lord. Di ba? So yun dito excited na one day sila din, yung family din nila maglilingkod sa Lord. I-receive nyo because God is doing something great. While you are waiting, God is working all together for good. Amen. Di ba sabi rin sa kanta kanina eh, while we're waiting, I will worship till the breakthrough comes. So ibig sabihin, hindi pa breakthrough ngayon, pero mag-worship ka. May moment kasi sa life natin na, Lord, parang wala namang epekto yung mga ginagawa ko. Parang nagsa-cell group lang ako sa wala. Parang nagsa-Sunday celebration lang ako pero wala nangyayari sa family ko. Pine-persecute pa ako, sinasabihan pa ako na huwag ka nang umuwi ah. Pero you know what? Kaya yan pinapadana sa'yo ng Lord kasi ang reward may kasamang persecution. Naniniwala ba kayo doon? Hindi ibig sabihin na mayroong breakthrough pinangako sa'yo si Lord. Wala ka nang dadaan ng challenge. Kaya nga sabi, di ba, pinagdadaanan. Kasi mayroon ka talagang dadaanan. Pero hindi ibig sabihin pinagdadaanan, tatambayan mo. Kaya nga sabing dadaanan lang, di ba? Hindi naman sinabi pinagtatambayan. Amen ba? So ibig sabihin, pag sinabing pinagdadaanan, dadaanan mo lang. Pero huwag kang mapapagod. While you are waiting, worship. Worship. Baliwala na upo ka dito sa lugar na to pero walang development sa life mo. Di ba? Kaya excited ako na ang bawat isa sa atin, hindi lang a-attend dito sa church na to para lang makareceive ng maganda, na ma-encourage lang, ay, sarap sa pakiramdam. Hindi. Tapos na tayo sa puro emosyon lang. This time, this is our decision to follow God. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit kulang ka sa tulog. Amen? Because si Lord, meron siyang pinapadiscover sa'yo. Basta kailangan mo lang, number 1, naging faithful. Amen ba? Number 2 is wisdom. In your journey with God, you will discover wisdom. So hindi ito yung na-experience niya na habang nagde-devotion siya, nag-reminisce siya bigla na nung day 1 na nag-devotion siya, parang wala siyang maintindihan. Pero ngayon, nung i-compare mo yung pagde-devotion ngayon, parang, nagulat ko, Lord, ba't naiintindihan ko na to? Dati di ko ito maintindihan eh. Sino nakarelate? Hindi nyo ba alam, ibig sabihin yan, ini-expand na ng Lord yung wisdom mo? Dati di mo maintindihan, bakit sinasabi to ng pastor ko? Pero ngayon, na-open yung mind mo, okay, ito pala yung sinasabi ni pastor. Bakit? Kasi biblical yun. Sabi sa John 13 verse 7, di ba? You do not realize now what I am doing, but later you will understand. Di ba? Ibig sabihin, biblical siya na maybe right now, hindi mo maintindihan. Pero dadating sa time na maintindihan mo yan, basta meron kang wisdom that comes from God. Amen. And number 3, ito favorite ko, obedience. Habang nagpapalaro dito si Nat, si Buban, tinanong siya kung ano daw yung na-receive niya kung ano daw yung na-realize niya habang naglalaro. Sabi ni Buban, na-discover ko na masunurin pala ako. Then one moment, naalala ko, meron sinabi si pastor sa akin habang nag-gather kami, madidiscover mo na masunurin pala ako. Sabi mo sa katabi mo, masunurin ka pala. Masunurin yan. Kaya lang yan hindi nakakasunod kasi may pride. Diba? Kasi gusto niyang gawin yung kung ano yung gusto niya. Sabi mo sa katabi mo, wag mong gawin yung kung ano yung gusto mo. Gawin mo yung kung ano yung gusto ng Lord. Kahit mahirap.
kahit na parang di mo nakasanayan yan, kasi minsan kaya hindi ka na nakakasunod kasi parang hindi yun yung nakasanayan mo eh. Tama? Kasi nakasanayan mo kasi laging church lang ako, papalakpak lang ako dito, tatalon lang ako, sasayaw, pagtataas lang kamay, pero wala na. Paglabas, ganun pa rin yung buhay. Hindi. Once you follow God, you must learn how to obey. You need to learn how to obey kahit mahirap. Kasi alam niyo ba, etong church is the practice ground for your obedience. Kasi kapag hindi ka marunong mag-obey sa leader mo, hindi mo ma-obey sila pastor. Kapag hindi ka marunong mag-obey syempre sa mga pastor mo, syempre pag uwi mo, hindi mo rin i-obey yung mga magulang mo. Di ba? Yun pala yun. Ni-reveal sa akin ng Lord yun. And ngayon natutuwa ako dahil sa journey ko sa relationship ko sa Lord. And noong 2025 na tumodo talaga ako sa pagsunod ko kila Lord, kila pastor. Ngayon, nakakasunod na rin ako sa mga magulang ko. Talagang nakikita nila yung pagbabago. Hindi lang physical, pero talaga nakikita nila yung pagbabago spiritual, emotional, na nade-develop talaga as a man. Yun yung goal, hindi lang maging boy, maging man. Di ba? Minsan kasi parang gusto na lang natin yung masaya na lang, masarap na lang, di ba? Pero hindi natin alam, yung masaya ngayon, ang dulo niyan kapahamakan. Pero kapag ngayon, nahihirapan ka, ang dulo niyan kasiyahan. Amen? Kaya yung mga bagay na hindi pa pinaparanas sa atin ng Lord sa mga oras na to, huwag mo madaliin. Di ba? Yan yung revelation sa akin ng Lord, and talagang tamang-tama ako dyan. Hindi ibig sabihin, nandyan yan, kukunin mo na yan. Kailangan mo maging patient. You need to wait. Kasi kapag hindi ka naghintay, hindi ka i-bless ng Lord. Naalala niyo yung isang verse na sinasabi ni Kuya Aldrin? Sabi sa Proverbs 20, verse 21, an inheritance claimed too soon will not be blessed. Ibig sabihin, kapag hindi pa binibigay sa iyo yan ng Lord, huwag mong piliting kunin. Amen. Huwag mong kunin kapag hindi pa binibigay sa iyo ng Lord kasi merong timing dyan. Merong right season para dyan. And I learned it the hard way. Ngayon, meron akong challenge na pinagdadaanan ngayon, pero hindi ibig sabihin nahihirapan ako, susuko ako. Ibig sabihin, kahit na nahihirapan ka, dapat todo mo pa din. Amen. Di ba? Kaya, grabe si Lord. Walang aksidente sa lahat ng mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Every instruction came with a reason. Came with a purpose. Kasi sa mga instruction na yan, dyan matetest ang pagsunod mo sa Lord. Kasi kapag hindi ka na-test, hindi ka authentic. Tama? Di ba dalawang bagay yan eh? Merong authentic, merong synthetic. Ibig sabihin, merong original at merong peke. Pero alam niyo ba ang lahat ng mga tiga-Raining Light original? Lahat ng mga nandito is original. Authentic ka. Sabi mo sa katabi mo, authentic ka. Authenticity is proven through, number 1, testing. Amen. Sino dito yung na-test na? In every aspect of his life, na-test na yung pasensya niya. Yung parang minsan ang sarap kutusan nung disciple mo eh. Pero kailangan mo talagang maging mapasensya eh. Di ba? Yung na-test na siya sa family niya, yung pinipersecute siya, pinipigilan siyang umattend sa church. Testing yan. Sabi sa James 1 verse 2-3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Amen. Ibig sabihin, kaya ka pala tinetest ng Lord kasi tinetest yung perseverance mo. Hindi ibig sabihin na tinetesting ka, hindi ka na mahal ng Lord. Hindi naman pinangako ng Lord na once na sumunod ka, smooth na yung life mo eh. Di ba? In fact, kabaliktaran, sabi ng Lord, once you follow me, you will experience many trials. But take heart. Yun yung sabi sa word ng Lord. So ibig sabihin, kapag nakaranas ka ng trials of many kinds, you need to be perseverance. Amen. Dapat meron kang perseverance. Hindi yung kapag nakaranas ka ng problema, aayaw ka na. Nasaktan ka lang,
absent ka na sa home office. Di ba? May sakit ka lang, maglilib ka na. Di ba? Na broken heart ka lang. Amen ba? Na broken heart ka lang, pero absent ka na sa home office, hindi ganoon. Alam niyo ba, you will become a CEO one day. So ibig sabihin, habang partner ka pa lang sa mga oras na to, kahit na nahihirapan ka, kahit napapagod ka, mag-i-stay ka pa din. You will show up kahit mahirap. Amen. Di ba? Kahit na mahirap yung sitwasyon, kahit may problema ka sa family, pag mo i-reason, kuya, may pinagdadaan po sa family. Kuya, broken-hearted po kasi. Hindi. You need to show up kahit mahirap. Kasi nagmo-model ka. Ako rin naman, nahihirapan din naman ako eh. May struggle din naman ako na pinagdadaanan, pero why I show up? Yung pagtayo ko dito sa unahan, hindi to dahil sa galing ko. Kung galing lang usapan, mas marami mas magagaling kaysa sa akin eh. Pero it is just by the grace of God. Bakit nandito ako sa lugar na to? And grabe si Lord. Walang aksidente. Kasi itong topic na to yung na-assign sa akin. Grabe, ang ganda ng revelation sa akin ng Lord. Maybe the challenge is harder because the calling is higher. Take note. Maybe the challenge is harder because the calling is higher. Diba? Minsan, nagre-reklamo tayo, Lord, ayoko na, pagod na ako. Hindi. I-rebuke mo yung spirit na yan kasi mayroong pangako si Lord na papalakaran sa'yo. Basta sumunod ka lang. Number 2, time. Diyan matetest ang authenticity mo through time. Yes, matatag ka nga, malakas ka nga. Pero, ang tanong hanggang kailan? Kasi an inheritance claimed too soon will not be blessed at the end. Grabe, sabi nga sa Proverbs 20 verse 21. So, huwag ka magmadali. Dadating ka talaga sa season na mahihirapan ka, mapapagod ka, itetest talaga yung pagsunod mo. Pero, ang tanong dito, how strong are you? Pero, how long will you be strong? Diba? So, maybe the wait is longer because the blessing is bigger. Diba? Kahit na parang ang tagal, Lord, excited na ako eh. Gusto ko na itong maabot, Lord eh. Oh, pero bakit biglang ganito yung sitwasyon ko? Biglang turn around. Maybe the wait is longer because the blessing is bigger. And number 3, authenticity is proven through fruit. Because sabi sa James 5 verse 7, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits. Gaya ng paghihintay na magsasaka para sa ibubunga ng tinanim niya, ganun din dapat tayo maghintay. Hindi minamadali. Kasi kapag minadali mo yung bunga, ang makukuha mo dyan, hilaw. Pag minadali mo yung bunga, makukuha mo dyan, buto pa din. Pag minadali mo ang bunga, makukuha mo lang dyan, dahon. And while we're waiting, while we're experiencing testing in life, sabi ng Lord, prepare. Kasi sabi sa Proverbs 20 verse 4, sluggards do not plow in season. Ibig sabihin, ang mga tamad hindi nagtatanim sa panahon ng pagtatanim. So at harvest time, they look but find nothing. Mahirap na dumating sa time na nandun ka na. Nandun ka na sa time na binigay sa iyo ng Lord, pero hindi ka nakapagtanim kaya hindi ka umani. Amen? So dapat dito sa season na to magtanim ka. Di natin alam kung anong form yan. Maraming type of planting eh. Pwede kang mag-plant ng resource, pwede kang mag-plant ng time, ng effort sa mga tao, pwede kang magtanim ng soul. One day, aanihin mo yan, gaya ng ginawa ni Isaac. Sabi sa Genesis 26 verse 12, di ba? Isaac planted crops and in that same year reaped 100-folds because the Lord blessed him. So dapat talaga magtanim tayo kasi one day mag-aani tayo. Hindi lang enough na mag-wait ka. You must prepare while you wait. Amen. So, this time, talagang kailangan natin mag-trust sa Lord habang dinidiscover natin ang sarili natin. Kasi marami ka palang madidiscover sa sarili mo eh. Kahit na parang walang nangyayari, pero marami ka madidiscover. Basta maging patient ka lang, madidiscover mo, masunurin ka pala.
madidiscover mo na magaling ka pala mag-lead ng mga tao. Magaling ka pala mag-one verse, mag-consolidate. Amen? Maybe the fruit is slower because the roots are deeper. Kaya mabagal yung prutas kasi mas lumalalim pa yung ugat. Amen. So excited ako ng bawat isa sa atin. Magbubunga ng fruit. Pero be patient. Kasi merong ginagawang something greater si Lord sa life mo. And maybe hindi natin naintindihan to sa mga oras na to. May mga times na hindi natin maintindihan to eh. Pero sabi sa Amos 3 verse 7, surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servants, the prophets. Hindi mo man maintindihan ngayon, pero one day i-reveal sa'yo yan ng Lord. Magtiwala ka lang. Amen? Magtiwala ka lang. And pag nagkaroon ng moments sa life mo na i-instruct ka ng leader mo or instruct ka ng pastor mo, have confidence. Hindi ka nila i-instruct ka ng isang bagay na hindi mo kaya. Kaya nila sinabi sa iyo yun kasi naniniwala sila sa iyo na kaya mo yun. Sabi sa Hebrews 13 verse 17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy and not a burden, for that would be of no benefit to you. Alam niyo ang na-receive ko dito? Covenant was not meant to control you, but to cover you. Kaya pala may covenant, hindi yan para kontrolin ka. Minsan kasi pag sinabi sa'yo, parang minamandon ako ng leader ko. Hindi. Pinoprotektahan ka lang. Kino-cover ka lang. And one day, kahit di mo maintindihan ngayon, have confidence, one day i-reveal sa'yo ng Lord kung bakit. Yun yung madidiscover mo throughout the journey. Hindi mo madidiscover yan ngayon. Kasi minsan nakafocus na tayo sa isang angle lang pero hindi mo alam na mayroong pinapatingnan sa yung ibang angle si Lord. Kaya, bago ako mag-end, meron akong gustong ipapanood na video sa inyo. And related to syempre sa isang topic about discovering yourself. Na hindi sa lahat ng oras, aalayin yung kung ano yung gusto mo sa gusto ng Lord. Amen ba? Pwede bang panoorin natin to? I wanted to ask you a question, please. So you're sending us out with the ability to heal the sick and lame. Yes, that is what you said. Yes. So you're telling me that I have the ability to heal. Forgive me, I just find that difficult to imagine with my condition, which you haven't healed. Do you want to be healed? Yes, of course, if that's possible. I think you've seen enough to know it's possible. Why haven't you? Because I trust you. What? Little James. Precious little James. I need you to listen to me very carefully. Because what I'm going to say defines your whole life to this point and will define the rest of your life. Do you understand? In the Father's will, I could heal you right now. And you'd have a good story to tell, yes? Yes, that you do miracles. And that's a good story. But there are already dozens who can tell that story. And there will be hundreds more, even thousands. But think of the story that you have, especially in this journey to come, if I don't heal you. To know how to proclaim that you still praise God in spite of this. To know how to focus on all that matters, so much more than the body. To show people that you can be patient with your suffering here on earth because you know you'll spend eternity with no suffering.
Not everyone can understand that. How many people do you think the Father and I trust this with? Not many. When you pass from this earth and you meet your Father in heaven, where Isaiah promises you will leap like a deer, your reward will be great. So hold on a little longer. And when you discover yourself finding true strength because of your weakness, and when you do great things in my name, in spite of this, the impact will last for generations. Do you understand? Naalala ko last 3 months, nag-PID kami nila Pastora. Pumunta ako sa bahay nila Pastor nun. And syempre, pumunta ako doon with the objective na excited akong sabihin sa kanila yung plano ko. Kasi excited na ako prepared na ako Pero yun lang pala yung nakikita ko nung time na yun. Syempre, nung pumunta ako kay Pastora para i-explain yung mga plano ko, doon ko na-realize na hindi pala lahat ng plano mo, plano ng Lord sa'yo. Kasi sabi nga sa Proverbs 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Lord, kala ko ito na yung plano mo, excited na ako Lord, gigil ako. Pero hindi pala yun yung plano ng Lord. That moment, syempre aminado ako, I was hurt. I was disappointed, tapos feeling ko hindi ako pinakinggan. Pero yet, I still follow their instructions kahit mahirap. Kasi alam ko na sila yung pinadala ng Lord sa life ko para gabayan ako. And nung moment na yun, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan nung moment na yun kung bakit yun yung instruction sa akin nila Pastora. Pero kahit mahirap, nilakaran ko. Kasi alam ko na one day, i-reveal sa akin ng Lord yun. Maybe right now, I don't understand what He is doing, but later, I will realize. Hindi madali yung journey. Hindi naman pinangako ng Lord na smooth sailing Pero i-reveal sa'yo ng Lord yung purpose kung bakit mo pinagdadaanan yan one day, pag napagtagumpayan mo na yan. Amen? From that moment on, syempre, mas naramdaman ko na naging sold out na ako sa instruction nila Pastor. Lahat ng sabihin nila, gagawin ko. Lahat ng i-instruct nila sa akin, susundin ko. Kahit mahirap, kasi alam ko na may purpose yun in the end. Gaya nga nung sabi, di ba sa James 5 verse 7, be patient then, brothers and sisters, and see how the farmers wait for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. Patiently waiting. Gaya nga sabi sa video kanina, will you still praise God despite of your suffering? Hindi madali yun. Hindi madali yun journey. But ang sabi lang sa akin ng Lord, hold on a little longer. Hold on a little longer. Hindi madali yun, pero hold on. Show up. Maybe yung testimony mo, hindi same sa testimony ng iba. Kasi baka yung testimony na yun, common na. Naalala ko mayroong isang nag-propose doon sa Butuan, nung nasa Butuan kami. Nag-propose sila, pero parang wala nang dating. Bakit? Kasi 10 years na pala silang in a relationship. And na-realize ko, Lord, baka binabago mo lang yung story ng life ko. Baka meron kang the best testimony na pinaprepare sa akin na hindi kagaya ng kwento ng iba. Na baka mas the best yung testimony na mararanasan ko compare sa testimony ng iba. Kaya, be patient. While you're suffering, get used to different. Masanay ka sa iba. Kasi yung mundo, yes, ganun na yung takbo Yun ay pinapakita sa'yo ng takbo ng mundo.
Pero iba tayo, we are supernatural. And we're operating in God's atmosphere. So ibig sabihin, hindi tayo aayon sa takbo ng mundo. Gagawin lang natin yung kung ano yung pinapagawa sa atin ng Lord. And last Sunday, syempre ako, meron ako pinagdadaanan ngayon na journey. Hindi madali yun, nahihirapan ako sa mga oras na to. Pero, nilapitan ako ni Pastor after Sunday celebration. And sabi sa akin ni Pastor, "Anak, thank you. Na-appreciate kita." Alam mo yun yung naramdaman ko nung moment na yun, Lord, thank you. Kasi may nakakita pala nung suffering na pinagdadaanan ko. Na hindi pala madali yung journey na pinagdadaanan ko, pero thank you, Lord, kasi may nakakita na nagmo-model ako. Maybe sa journey mo, kala mo walang nakakita sa pinagdadaanan mo. But always remember na nakikita ka ng leader mo. Nakikita ka especially ni Lord. Hindi ka man ma-appreciate ng marami, merong magagalit sa'yo. Merong kukwestiyonin kung ano yung desisyon mo. Pero i-reveal sa'yo ng Lord yung mga taong nagtitiwala talaga sa'yo. And in that moment, thank you, Lord, kasi kahit na napapagod ako, naramdaman ko na replenish yung strength ko dahil sa sinabi sa akin ni Pastor. Pwede ba tayong tumayong lahat ngayon sa mga oras na to? Naniniwala ako, dumadating sa moment ng life natin na mahina tayo. Tama ba? Dumadating sa moment ng life natin na we feel weak. Pero alam niyo ba, yun yung gusto ng Lord, na makita ka niya at lumapit ka sa Kanya ng mahina because you will find true strength in Him. Kahit mahirap, habang naghihintay ka sa mga oras na to, habang pinagdadaanan mo yung journey mo sa relationship mo sa Lord, and while you're discovering yourself, magbabad lang tayo sa presensya ng Lord. Huwag nating pagpukusan yung temporary things on earth. Pansamantala lang yun eh. Tama? Pansamantala lang yun. Pero ipapakita sa iyo ng Lord one day kung ba't mo pinagdadaanan yan. Let's just immerse in His presence. Pwede ba mag-worship tayo sa Lord sa mga oras na to? Sa'yo, Jesus, ika'y manahan sa buhay ko. Siyasatin mo, Jesus, ang puso kong para sa'yo. Nagsusumba mo sa'yo, Jesus, ika'y manahan sa buhay ko. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko para sa'yo. Nagsusumba mo sa'yo, Jesus, ika'y manahan sa buhay ko. Di makakatakas sa presensya mo, di nais lumisan sa pag-ibig mo. Di magsasawa sa presensya mo, di nais mawalay sa pag-ibig ko. Di makakatakas sa presensya mo, di nais lumisan sa pag-ibig ko. Di magsasawa sa presensya mo, di nais mawalay sa pag-ibig ko.
presensya mo. Di nais lumisan sa pag-ibig ko. Di magsasawa sa presensya mo. Di nais mawalay sa pag-ibig mo. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa'yo. Nagsusumamo sa'yo, Jesus. Ika'y manahan sa buhay ko. Sabi sa 1 Peter 5 verse 10 TPT. And then, after your brief suffering, the God of all loving grace who has called you to share in His eternal glory in Christ will personally and powerfully restore you and make you stronger than ever. Maybe right now mahina ka. Maybe right now nang lalambot ka. Wala kang motivation. Wala kang drive, wala kang fire sa mga oras na to. But this is just a brief suffering. Pansamantalang paghihirap lang yan, but one day, He will personally and powerfully restore you and make you stronger than ever. Yes, He will set you firmly in place and build you up. Magtiwala lang tayo sa Lord and mag-immerse lang tayo sa presensya niya. One day, He will show His glory. He will reveal His purpose and secrets kung bakit mo pinagdaanan yan. And one day, your great testing will be your greatest testimony. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na to. Lord, we're thanking you dahil sa lahat ng mga pinaparanas mo sa amin. Lord, mahirap man, madali. Lord, nakakapagod man, Lord, or nakaka-replenish ng strength, Lord, masaya man, malungkot. Lord, we're worshiping you. Lord, always keep our heart in the atmosphere of worship. Kahit, Lord, napapagod kami, kahit nangihina kami, Lord, ang buhay namin para sa iyo. Ang puso namin para sa iyo, Lord. Always remind us to be strong despite the circumstances, Lord. Always remind us to be strong despite our sufferings, Panginoon. Lord, mahal na mahal ka namin, Lord. Di ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga kapatid kong nandito ngayon. Meron man silang challenges sa family, personal, Lord, sa finances, Panginoon. Lord, we will still choose to worship you despite that suffering. Dahil, Lord, alam namin na may purpose ka and one day you will reveal it to us, Panginoon. Maybe right now, hindi namin maintindihan, Panginoon. Maybe right now, hindi namin ma-discover yung sagot kung bakit namin pinagdadaanan yun. But Lord, ipakita mo sa amin one day. Lord, pag napagtagumpayan namin lahat ng mga challenges na to, Panginoon, ipaparealize mo sa amin kung bakit nangyari to. Kung ba't namin naranasan to. That Lord, you have a greatest testimony sa life namin. Lord, may pinapakita kang the best na hindi namin makita ngayon. Pero one day, Lord, i-open up mo yung eyes namin. Lord, ito pala yun. Thank you, Lord, dahil nakinig kami sa'yo. Kaya, Lord, mahal na mahal ka namin. Lord, siyasatin mo yung puso namin. This is all for you, Panginoon. Yung life namin, this is all for you, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for this word, for this wisdom, for this revelation, Lord. Continue to convict us every day of our lives. And gamitin mo yung life namin as a living sacrifice for you, Panginoon. Lord, we love you. This life is a living sacrifice for you, Panginoon. Mag-glorify ka sa lahat ng mga bagay na gagawin namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Lord, we bring you back all the glory, Lord. We bring you back all the praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ako po si Nico Monsales and this is my perfect wife, Kim. We are servant couple po ng Lord. Before, nung in-invite rin po kami dito, ako kagaya nyo, hindi ko rin alam. Sino dito mga first timer? Taas po yung kamay. Sige po, wag po kayo mahiya. Sino dito mga first timer? Yan. Before po,
To backstory lang po, before, sa mga magkakaibigan, ako po yung pinakaalin, siraulo, makalokohan. Kasi ako yung nagtuturo ng hindi magandang asal. Mag-inom, o lahat ng bisyo, meron po ako, kahit more than that. Pero, one time, nung in-invite ako nung circle of friends ko, kasi ako yung huli, sabi nila, pre, punta tayo ng church. Pero ako, alam nila, ang simba ko, simbang labas lang. Simbang date, simbang may kasamang babae, pero hindi ko talaga alam na ganito yung pupuntahan. Pero pagpunta ko dyan sa babae, nakaupo ako sa harap, sabi ko, pre, bakit parang ako yung topic? Ako yung topic nung nag-preach. But yung sinabi nga ni Kyle kanina sa Jeremiah 29:11, ang sabi dyan, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So sabi ko, Lord, hindi naman ako perfect. Makasalanan din ako. Makalokohan nga ako. Malakas nga ako mangupit eh. Tinatanong ko lagi ng mga tropa ko, ang kupit nila, okay na sa kanila yung 100, 200, 500. Mantalang ako, ang lakas ko mangupit. Nasa 10K, 20K, sasabihin ko lang pambili ng libro. Di ba? Pero grabe. Pero dito ako na-amaze. Sabi ko, Lord, may plan ka. At alam niyo yung kasunod na verse, nung tinawag kami sa harap, ang sabi niya, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you." Grabe, sabi ko, Lord, power. Tapos, sumunod doon, "You will seek me and find me when you seek me all-heartedly." Grabe, nung sa amin, kala ko magiging tambay na lang ako forever. Kala ko mag-aasawa lang ako for nothing, di na ako makapagtapos ng pag-aaral. But, alam niyo yun, nung tinawag ako, and then na-receive ko, Lord, I want to seek you. Naging supervisor po ako, naging manager ako. Ang kala namin, both of us, mag-asawa, hanggang doon na lang kami. Pero alam nyo, nung ni-reach out kami ng mga leaders, nila pastor, nila daddy at mami, nasabi, anak, mag-home office ka, mag-CEO ka. Alam mo, grabe yung level up. Kala namin hanggang doon na lang, pero ni-level up kami from CEO. And right now, kung ikaw, may kagaya kong experience na maaari, makalokohan ka rin, pero gusto mong tanggapin si Christ sa buhay mo to change, I challenge you to come forward. Yung mga nag-invite po, pwede nyo po silang samahan. Sige po. That time, I take courage na pumunta sa harap. Kasi I know, may mangyayari po sa buhay ko. And right now, from the past until now, there's a lot of changes happen, not in me, but from my wife as well. At congratulations sa inyo. Kasi bakit? Your life will never be the same again. And as we pray, can you repeat after us? And we will lead by my wife, perfect wife as well. Welcome, Jack. Great. First Jeremiah 29:40. It says, "The Lord then that I will not disappoint you, declares Yahweh. All that you have lost, I will restore, and I will gather you from all the nations where I have scattered you. I will bring you back home to the land from which I exiled you, declares Yahweh." Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon right now. Pwedeng after school, nagpapahinga kayo, but the Lord discover you, kaya kayo nakatayo sa posisyon niya yan ngayon. And mananalangin tayo ngayon. Pwede bang itaas natin yung dalawa nating kamay? And ipikit natin yung ating mga mata. As we surrender to the Lord, repeat after me. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito. Sa paglapit namin sa inyo, Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakasala. And Lord, tinatanggap ka namin na maging Panginoon ng aming buhay from this day.
And ngayon kami na lang yung mananalangin. Family, let's pray for them. Lord, thank you so much for this day, God. We believe na nagsisigala ka ng mga anghel mo sa langit, God. Ganun din kami dito sa lupa. And now, God, tulungan mo kami, Lord, na tulungan ng mga taong tumanggap sa iyo. God, na i-guide sila na mas maging malalim, magkaroon ng relationship sa iyo, God. And Lord, mas maging matatag at mas maging malalim ang kanilang pananampalataya, God. We praise you, God. We love you. We glorify you in Jesus' name. Amen. Yan po. Sa ngayon, sa pagtanggap nyo po, may 3 pong nangyari sa inyo. Una, napatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, yung name natin, nakasulat na sa Book of Life. Saan? Sa heaven. And pangatlo, pwede po bang humarap kayo? Harap kayo. Yan, harap po kayo. Yan. Eto po, nagkaroon po kayo ng second family, which is our spiritual family. So guys, let's go!